Hi, good afternoon. It's me again, Madam Soul. Anyways, mga ka-soul, sasagutin ko na po ngayon lahat ng mga katanungan po ninyo sa akin. So, it's really a challenge for me, pero I'm so happy to share everything about my personal life. So, yung unang tanong po na sasagutin ko ay kay Ma'am Myra Jane Gutierrez. Ang tanong niya po is, may mga anak po ba kayong Mami Soul Harvesters? Yes, actually may dalawa po ako. May dalawa po akong anak. Ito sila yung nasa taas. May dalawa akong anak. Yung isa is 19 years old. Yung pangalawa is 12 years old. So yung panganay po is nasa Davao po siya nag-aaral as Marine. Then yung pangalawa, yung bunso po is grade 6. So, yun po yung sagot ko sa iyo, Ma'am Myra Jane. Salamat! So, ang pangalawang tanong po ay galing kang Ma'am Aiza Sitoron. So, ang sabi niya po, sobrang blessed po na maginagawa niyong pagtulong Ma'am Soul Harvesters. Tanong ko po, ano po ang reason or bakit niyo po yan ginagawa? God bless po, Ma'am. More blessings. Salamat, Ma'am Aiza, sa tanong niyo po at salamat din po na isa kayo po sa na-bless ang ginagawa ng Soul Harvesters and glory to God for that. Unang-una po, ginagawa ko to because for the glory of God. Dahil po kay Lord. Kasi alam ko, hindi ko to magagawa kung wala po si Lord na sumabay. Kung wala po si Lord sa akin. So, He knows my desire. He knows my passion. So, yung passion ko talaga is to help. Noon pa man, yun na talaga yung parang naging gift ko galing kay Lord, yung pagtulong po. May natutulungan din naman ako dati. May naibigay din akong tulong sa kapwa. Pero I'm so thankful to God kasi mas more pa yung nagawa ko ngayon because of Him. Nang dahil po sa Kanya. Then, isang rason din po bakit ko po ito nagawa. Kasi last 2 years, nagkaroon po ako ng malaking problema. As in, sobrang laki po ng problema. Kung may napagdaanan man akong trials dati, ito po yung pinakamalaking trials na napagdaanan ko po. Yung, andyan na po lahat. Nagkakautang ako. Then, ini-insulto na ako ng tao. Then, kinakasuhan na ako. Tinatridor ako. Andyan po lahat. Andyan lahat. Napakasakit po sa akin. Kung maaalala ko lang talaga kung ano yung mga nangyari. Kasi yung mga tao na natulungan ko din dati, isa din silang ginamit para lang mabigyan ako that kind of trials. Kaya, ang promise ko talaga kay Lord, ang prayer ko, Lord, kung masosolve man lahat yung problema ko, mababayadan man lahat ng utang ko, talagang ibabalik ko sa iyo lahat through giving doon sa mga nangangailangan. Yan talaga yung yan talaga yung isang promise ko kay Lord. Yung parang nagipag-bargain pa ako sa Kanya. Kaya, for how many months, hindi ko po inakala na may darating po na malaking blessings po sa akin. As in, sobrang laki po ng blessings. Yung blessings na po yun is consider na po na as in provision po ni Lord sa akin. Nabayadan ko na po yung lahat ng utang ko. Yung akala ko dati na hindi na ako makakauwi ng Pilipinas kasi nga natatakot ako. Pero talagang nakita ni Lord yung heart ko. Nakita ni Lord yung puso ko, kung ano talaga yung laman, kung ano yung desire ko, kung ano yung pangarap ko. Dati tumatawag yung mama ko sa akin umiiyak. Kasi nga, nag-alala din po siya. But I really thankful sa family ko kasi nandyan po sila nagpipray po sa akin. Kaya, nung dumating po yung time na God really showered His multiple blessings talaga, yung parang hindi mo akalain na ganun kalaki yung blessings na binigay niya sa'yo. Kahit
hindi ganun kalaki yung hihingi mo sa kanya. Kasi yung hinihingi ko lang sa kanya, Lord, makauwi man lang ako ng Pinas kasi namimiss ko na yung mga anak ko. Kasi ayokong umuwi ng Pinas pag hindi ko mabayadan lahat ng mga obligasyon ko. Kaya I prayed to God. Minsan nawalan ako ng pag-asa, naging hopeless na ako. Umiiyak na lang po ako sa kwarto. Doon sa accommodation po namin, umiiyak na lang ako. Kasi feeling ko po, wala na pa akong magagawa. As in, hopeless. Hopeless na talaga ako. Kaya that time, kahit sa sarili ko din, hindi ko alam bakit nangyari yung malaking provision po ni Lord. Provide po niya lahat. As in, nakabayad ako lahat ng mga obligasyon ko. Kasi dati, sinabi ko, ayaw ko nang umuwi ng Pinas. Ayaw ko nang umuwi dyan sa amin. Kasi nga, pinapahiya na ako. Yung sobrang, as in, down na po ako. As in, sobra. Pero grabe si Lord. Ang prayer ko lang sa Kanya, Lord, kung sino man sila, kilala mo sila. Kung sino yung nag-down sa akin. Kung sino yung ikaw na po bahala sa kanila. I have no right to revenge them. Wala pa akong right na makapag-revenge po sa tao. Kasi tao lang din po ako. Kaya binigay ko po lahat kay Lord. Then nakapag-bargain pa ako sa Kanya. Na once na i-provide niya po lahat ng mga kailangan ko, lahat ng mga pangailangan ko para lang ma-solve lahat ng problema ko. Yun. So dumating yung time na sinagot lahat ni Lord yung prayer ko. As in, sobra po yung dumating sa akin. As in, nakapagbayad man ako ng utang, na-treat ko pa yung family ko abroad, travel international, even dito sa local din, nakapag-treat din ako sa kanila. Then sobra talaga yung blessings na binigay ni Lord. Kaya nung umuwi ako dito sa Pilipinas, nag-start talaga ako doon sa promise ko kay Lord. So unang-una, nagbigay ako sa church. Kasi yun yung promise ko. There are churches na binigyan ko ng donation para lang maibalik ko lahat ng mga biyaya na binigay sa akin ni Lord. Then so yun po talaga ang rason bakit ginagawa ko tong pag-vlog sa pagtulong po sa kapwa, lalo na po doon sa mga nangangailangan. Kasi isa itong like ways po na maibalik ko lahat kay Lord, lahat ng mga biyaya na binigay niya sa akin, lahat na mga kabutihan po na binigay niya sa akin, na that time na akala ko wala na po siya, akala ko na iniwan niya na din ako. Kasi parang feeling ko that time is walang-wala na talaga, as in hopeless na. Kasi aside doon sa problema ko, nagkasakit pa yung papa ko. Kaya parang doble talaga yung trials po. As in sobrang bigat na po. Pero grabe talaga si Lord. Kahit gaano kabigat yung problema, hindi niya ako iniwan. Kahit malapit na ako bumitaw, hindi niya ako iniwan. So hindi mga kasol, pag may mga problema tayo, hindi ibig sabihin na hindi na natin na-feel si Lord is iniwan na niya tayo. Hindi po. Nag-work siya kasi alam niya kung ano yung para sa atin. Alam niya kung anong gagawin niya para sa atin. So kaya that time, I'm so thankful to God. Kasi kahit malapit na akong bumitaw sa Kanya, pero hinila niya ako. Instead na iniwan niya, kasi hindi naman ako worth it. Instead na iniwan niya ako, pero hinila niya ako pataas at provide po lahat ng mga pangangailangan ko. Kaya itong pagtulong ko, isa po itong pasasalamat po kay Lord sa lahat ng mga bagay na binigay niya sa akin, na ginawa niya sa akin. Ito po ay isang pagbabalik ko po sa Kanya sa lahat ng mga biyaya po
na binigay niya sa akin through giving, through helping po doon sa mga tao po na nangangailangan. So, Ma'am Aiza, salamat po, at saka sorry po na naging emotional ako kasi hindi ako naging emotional kasi naalala at nasasaktan ako doon sa mga pangyayari sa akin the time. Pero sana po sa lahat ng mga nakikinig po is nakakuha kayo ng lesson po na hindi po porket na feeling natin na wala na si Lord, andyan po siya lagi sa atin. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo iiwan. Andyan po siya lagi sa atin. Kaya yung mga nandyan po na nakikinig po na nasa mga problema ngayon, nasa mga trials po ngayon, so huwag kayong bumitaw. As in, huwag kayong bumitaw kasi andyan lagi si Lord. Kung i-compare nyo man yung problema nyo dun sa mga naranasan ko, as in sobrang laki talaga yung naranasan ko, pero hindi ako iniwan kay Lord. Just trust to God. Trust lang kay Lord. Wala pong imposible po sa Kanya. Andyan po siya lagi. Andyan siya lagi po sa buhay mo. Nag-work out po siya kung ano yung mas maganda para sa'yo. Kaya salamat Ma'am Aiza na sa tanong mo po na i-share ko po yung mga napagdaanan ko. Then yung ibang questions sasagutin ko po sa susunod kasi parang naging emotional po ako ngayon. Salamat po. God bless.